Hello everyone, it's me Melissa. So welcome back to my YouTube channel. So for today po, magkukwentuhan po tayo about dun sa kung paano ko po nakilala yung ex ko na babaero, si Justin Covey. So ito po, starting from way back 2014 po, nung in-invite po kami dun sa 60th birthday nung pinsan ng mama ko na ang pangalan is Sana Diamond. Dun po kami nagkakilala. Tapos simplihan lang po, kinuha niya po yung number ko. Syempre, wala akong expected doon. Nung nag-usap kami, hindi ko pa po una sure kung magpinsan kami. Kaya parang, kasi po, sa dinami-dami ko pong pinairal all that years ago, na, kapag nalaman ko po that time na magpinsan kami ni Justin Covey, parang gusto ko pong mang-question. Opo. Umiyak ako that time na parang dadamdamin ko siya na malas naman, ganito, ganyan. Dahil din po, madalas ko pong irason sa isip ko na babawi ako sa pinagkait ko sa sarili ko nung high school. Na high school na pwedeng makapag-join ng entertain ng love, ganyan. So, yun po. Then, kailan lang po kami, mga bandang December 2014 po. Kasi po yung birthday nung 60th birthday nung pinsan ni mama ko, 'di ba September 2014 time na nung nag-debut. Then nung December 2014 po, nagkaroon na po kami ng conversation chat. Ay, by the way pala. Nung nagtawagan kami, doon kami nagkuhanan ng Facebook account. Yun lang po. Hindi ko po siya hindi ko na po maibibigkas ng maayos yung mga ma-open up ko dito. So yun po. Nung December naman, nung tinanong ko siya kung pamangkin siya nung pinsan ni mama, oo daw. Then, nung nalaman ko in way back 2015, basta 2015, nagka-chat ulit kami. Ako pong nagtanong sa kanya nung, ako rin po yung unang nag-chat na kaninong anak siya. Sa kapatid ng asawa ng tita Susan ko na nang-ampon sa kanya. So, parang dun na banda, lumalakas yung pakiramdam ko na malayo kaming magkadugo dahil pamangkin siya ng asawa ng tita Susan ko na pinsan ni mama. Then, parang no expectations mas marami din kami naging conversations since 2016. Before na ang daming kwento nung tita Susan ko tungkol sa kanya. Pero alam ko po na ang dami na pinipilit kong bigyan ng kabayaran lahat ng
lahat ng yun, yung ipinagkait ko sa sarili ko makapag-entertain nung high school. Tapos, naging inggit ko sa pinsan ko na si Ann, nung elementary kami. Dahil, sa kasabihang high school na lang pwedeng maka-experience ng pag-entertain ng lalaki. Yun. So, wala pong expectation na 2016 po siya nanligaw sa akin. By the way, nagkakilala po kami dun sa Trinity sa Agoo noong 2014. Wala din pong expectation na papayag akong manligaw siya. Just to be honest po, dati po kasi bumabase-base po ako sa itsura. May pagkakataon na bumabase po ako sa itsura. Kaya pumayag po ako that time. Then, like what I said na lahat ng naging ka-relationship ko na mas bata sa akin, hindi ko po sila ginawang gamit. Sineryoso ko po sila. Sa lahat ng naging ka-relationship ko na mas bata, etong si Justin Covey lang po yung hindi nagseryoso sa akin. Nagseryoso. Halos sa lahat ng babae. Then tapos, by next month na po siguro, nag-text siya na, sorry, hindi na ako nakakapag-message. Sana matuloy pa rin panliligaw ko. Oh, sige, sabi ko. Tapos, basta nitong, nung bandang 2016 po, nung sunod na araw na yun na nagpunta po siya dito at pinaalam ako kay papa ko. Nung pumunta kami sa may Zola, meron pang Zola po dito sa session sa Baguio. Tapos, like what I said, ayoko na pong totally magbigkas ng mga kwento ko. Parang, idiretso ko na lang po. Balak pa po namin pumunta nung Amper, pero sarado nung time na yon. Kasi po, to be seriously, hindi ko po alam yung itsura ng Amper. Pero binanggit po nung isang kapatid ko, parang club like that. Pero pinagpapasalamat ko talaga na hindi kami natuloy. Then, ay nung time na po pala yun, na ilang beses nung nag-work po ako sa massage therapy, leave po ako ng leave. Dun, kasi po, para lang po, time na yun, opo, naging kami po. Naging kami. Nung time na po na yun, leave ako ng leave, tapos nakapagsinungaling tuloy ako kahit sa naging boss ko na mag-a-absent po ko kasi na-hospital yung isa sa relatives ko. Ayoko na magbanggit. Tapos, ayoko na pong banggitin yung mga iba kasi tinatamad na ako eh. Tapos, at the next day na naman na nag-leave po ako, nagbiyahe po ako sa La Union, sa Bacnotan. Tapos doon nagkita kami ni Justin Covey. Tapos, pumunta kami ng dagat, ng beach. Nung dinala po ako ni Justin Covey doon sa may doon din sa bahay ng Tita Susan ko, eto po, to be continued.